Isang mahinang hikbi. Iyon ang unang sumalubong kay Javier Vargas sa pagpasok niya sa malaki at tahimik nilang mansyon. Hindi ang matamis na ngiti ng kanyang asawang si Veronica o ang magulong sigaw ng kanyang bunsong anak. Isang hikbi. Mahina, halos pabulong, ngunit sapat na para tumagos sa nakabibinging katahimikan ng gabi. Napakunot ang kanyang noo. Galing siya sa isang mahabang araw ng sunod-sunod na meeting. Pagod ang kanyang isip, mabigat ang kanyang katawan. Ang tanging gusto niya ay ang kapayapaan na inakala niyang naghihintay sa kanya sa bahay na ito. Hinubad niya ang kanyang sapatos at maingat na ipinatong ang leather briefcase sa ibabaw ng isang mamahaling cabinet. Ang lamig ng marmol na sahig ay gumapang sa kanyang mga paa habang dahan-dahan siyang naglakad patungo sa hagdanan. Sinusundan ang pinagmumulan ng tunog. Huminto siya sa tapat ng pintuan ng silid ni Elena, ang kanyang panganay na anak. Bahagyang nakaawang ito. Mula sa siwang, natanaw niya ang anino ng kanyang 16 na taong gulang na dalaga. Nakaupo sa gilid ng kama, yakap ang mga tuhod, nawala ang hikbi. Napalitan ito ng isang boses ni Elena, pero hindi ito nagsasalita sa kanya. Para itong nagdarasal. Para itong nagkukwento sa hangin. Mama Isabela, sana nandito ka. Bulong ng boses, basag at puno ng sakit. Hindi ko na po yata kaya, sabi na naman ni Tita Veronica. Basura lang daw ako na pinulot ni Papa, na kung hindi dahil sa kanya wala akong kwenta. Pinaplastik niya lang daw ako sa harap ni Papa. Parang may kung anong dumagan sa dibdib ni Javier. Hindi siya makahinga. Ang mga salitang yon, mula sa sarili niyang anak, ay parang mga bubog na humihiwa sa kanyang puso. Kahit si Miguel, natatatakot na rin sa kanya. Ayaw na niyang maglaro. Kasi sabi ni Tita, baka madumihan lang daw niya ang bahay. Baka magalit si Papa. Palagi niyang sinasabi, yon, magagalit si Papa. Pero hindi naman ikaw ang nagagalit, Papa. Siya. Palagi siyang galit kapag nakatalikod ka. Nanginginig ang boses ni Elena sa pagitan ng mga hikbi. Isang boses na puno ng kalungkutan at pag-iisa. Isang boses na ngayon lang naririnig ni Javier. Sa loob ng 3 taon, ano ang hindi niya nakita? O ano ang ayaw niyang makita? Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Imposible. Hindi ganito si Veronica. Si Veronica ay mabait, maalaga, perpekto. Siya ang nagbalik ng ngiti sa pamilyang ito matapos mamatay si Isabela. Hindi maaring totoo ito. Baka nag-iinarte lang si Elena. Isang teenager na nagre-rebelde. Ngunit ang sakit sa boses nito, walang kasinungalingan doon. Hon, nandyan ka na pala. Isang malambing na boses ang pumutol sa kanyang nag-aalab na isipan. Napalingon si Javier at sa paanan ng hagdan, nakatayo si Veronica. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida, maaliwalas ang mukha at may ngiting kasing init ng umaga. Siya ang larawan ng isang perpektong asawa. Biglang tumahimik ang boses mula sa silid ni Elena. Bakit hindi ka pa umakyat? Pagod ka ba? Malambing na tanong ni Veronica, lumalapit sa kanya. Kanina ka pa ba? Ipaghahanda kita ng kape. Napatulala si Javier. Ang babaeng nasa harap niya ngayon at ang halimaw na inilalarawan sa boses ni Elena, hindi niya mapag-ugnay. Pilit siyang ngumiti. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Oo, kararating ko lang. Medyo masakit lang ang ulo ko. Agad na lumitaw ang pag-aalala sa mukha ni Veronica. Hinawakan nito ang kanyang noo, na para bang sinusuri kung may lagnat siya. Ang haplos na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay tila may dalang kuryenteng gumising sa bawat himay-may ng kanyang pagdududa. Hindi, pagod lang talaga. Mabilis niyang sagot. Marang umiiwas sa kamay nito. Magbibihis lang ako. Susunod ako sa hapagkainan. Tumango si Veronica. Ang nangiti ay hindi pa rin nawawala sa kanyang mga labi. Sige, nagluto ako ng paborito mo, sinigang.
para ganahan ka. Pinanood niya itong bumaba ng hagdan. Ang bawat hakbang ay puno ng grasya at kahinahunan. Pero ngayon, sa likod ng imaheng iyon, tila may anino siyang nakikita. Isang aninong ngayon lang niya napansin. Ang hapunan ay dinaan sa isang nakabibinging katahimikan. Si Javier, nakaraniwang nakatutok sa kanyang cellphone para sa mga email ng kumpanya, ay hindi ito hinawakan. Sa halip, ang kanyang mga mata ay palipat-lipat. Pinagmamasdan ang bawat isa sa kanila. Pinagmamasdan niya si Veronica habang magiliw nitong nilalagyan ng kanin ng plato ng kanilang bunsong si Miguel. Pinagmamasdan niya si Elena na nakayuko lang at halos hindi ginagalaw ang kanyang pagkain. At pinagmamasdan niya si Miguel na may takot sa mga mata nang hindi sinasadyang matabig ang baso ng tubig. "Naku anak," malumanay na sabi ni Veronica. Pero may talim sa kanyang boses na tanging si Javier lang yata ang nakarinig. "Dahan-dahan lang. Alam mo namang ayaw ng papa mo ng makalat. Baka hindi na siya mag-uwi ng pasalubong para sa'yo." Nakita ni Javier kung paano napayuko si Miguel at bumulong ng sorry po. Nakita niya kung paano lalong nanigas si Elena sa kanyang upuan. Iyon na iyon. Ang mga salitang narinig niya kanina. Magagalit si Papa. Ginagamit ni Veronica ang kanyang pangalan para takutin ang mga bata. "Okay lang yan, champion," sabi ni Javier, sinisikap na gawing normal ang kanyang boses. Tumingin siya kay Miguel. "Aksidente lang yan." Isang mabilis na sulyap ang ipinukol sa kanya ni Veronica. Isang sulyap na nagtagal lang ng 1 segundo, ngunit sapat na para makita ni Javier ang pagkairita sa mga mata nito bago ito muling ngumiti. "May tatapusin lang akong trabaho." Paalam ni Javier pagkatapos ng hapunan, hindi na hinintay ang kanilang dessert. Kailangan niyang makalayo. Kailangan niyang mag-isip. Pumasok siya sa kanyang private study at isinara ang pinto. Sumandal siya dito. Mariing ipinikit ang mga mata. Ang imahe ni Veronica at ang boses ni Elena ay naglalaban sa kanyang isipan. Sino ang paniniwalaan niya? Ang asawa niyang perpekto o ang anak niyang puno ng pighati? Huminga siya ng malalim at naglakad patungo sa kanyang mesa. At doon, sa ibabaw ng mga papeles na kailangan niyang pirmahan, nakita niya ito. Ang tablet ni Elena. Marahil ay naiwan nito kanina. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. Binuksan niya. Walang password. Sa home screen, nakita niya agad ang icon ng voice recorder app. Dinala siya ng kanyang daliri sa app at nakita niya ang isang file. Hindi ito petsa. Isang salita lang ang nakalagay. Diary. Huminga siya ng malalim. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang dibdib. Inihanda niya ang sarili sa anumang maririnig niya. Dahan-dahan, pinindot niya ang play. Ang unang salitang namutawi sa speaker ng tablet ay ang pangalan niya. "Papa!" Ang boses ni Elena ay mahina, nanginginig, na para bang takot itong marinig kahit ng sarili niyang anino. At sa sumunod na 1 oras nakaupo si Javier Vargas sa dilim ng kanyang opisina, hindi gumagalaw, habang ang bawat salita ng kanyang anak ay unti-unting dumudurog sa mundong binuo niya. Hindi ito isang simpleng sumbong. Ito ay isang testamento ng pagtitiis. Narinig niya ang lahat. Ang mga araw na sinasadyang itago ni Veronica ang kanyang mga gamit sa eskwela para mapagalitan siya ng kanyang guro. Ang mga pagkakataong ibinubulong nito sa kanya na siya ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang ina, na siya ay isang pabigat. Ang mga pananakot na kung magsusumbong siya, sisirain ni Veronica ang buhay nilang lahat. Narinig niya kung paano nito sinulsulan ang mga kaibigan ni Elena laban sa kanya. Ikinakalat ang mga maling kwento hanggang sa wala nang may gustong kumausap sa kanya. Kung paano nito kinokontrol ang bawat kilos niya, bawat kausap niya sa telepono, na laging may kasamang banta.
Isang anghel si Tita Veronica kapag nandyan ka, Papa. Pero sa likod mo, isa siyang halimaw. Sa bawat kwento, lalong nag-iinit ang dugo ni Javier. Napakuyom ang kanyang mga kamao sa ibabaw ng mesa. Ang mga ugat sa kanyang braso ay nagsisilitawan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sirain ang pinto, akyatin ang hagdan, at kaladkarin si Veronica palabas ng bahay na ito. Pero kasabay ng nag-aalab na galit ay ang isang nanunuot na lamig ng kasalanan. Paano niya ito pinalagpas? Paano siya naging ganito kabulag? Araw-araw siyang umuuwi sa bahay na ito, pero hindi niya nakita ang takot sa mga mata ng kanyang mga anak. Ibinibigay niya ang lahat ng material na bagay, ang mansyon, ang mga mamahaling gamit, ang pribadong eskwelahan, sa pag-aakalang sapat na yon. Naging abala siya sa pagpapatakbo ng kanyang kumpanya. Naging abala siya sa pagtatago sa sarili niyang kalungkutan, sa paglimot sa sakit na iniwan ni Isabela, at sa kanyang pagiging abala, hinayaan niyang pumasok ang isang ahas sa kanyang pamamahay. Nang matapos ang recording, isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa silid. Tanging ang marahas na paghinga ni Javier ang maririnig. Muling sumagi sa kanyang isipan ang eksena sa hapunan kanina. Ang malumanay na boses ni Veronica. Ang takot sa mga mata ni Miguel. Ang pananahimik ni Elena. Lahat ng iyon, na dati mga ordinaryong pangyayari lang, ngayon ay malilinaw na piraso ng isang masalimuot na palaisipan. Ang bawat ngiti ni Veronica ay isa na ngayong maskara. Ang bawat pag-aalala nito ay isa na ngayong pagkukunwari. Isang perpektong kasinungalingan. Tumayo siya. Naglakad-lakad sa loob ng opisina. Ang isip ay tumatakbo ng mas mabilis pa kaysa dati. Hindi siya maaring magpadalos-dalos. Kung susugurin niya si Veronica ngayon, itatanggi nito ang lahat. Gagamitin nito ang kanyang pagiging perpektong asawa laban sa salita ng isang nagre-rebelding teenager. Gagawin nitong biktima ang sarili at si Javier ang magmumukhang masama. Mas lalo lang niyang ilalagay sa panganib si Elena. Hindi. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niya ng patunay na hindi kayang baliktarin. Umupo siya muli sa kanyang upuan at kinuha ang kanyang cellphone. Nag-scroll siya sa kanyang mga contact hanggang sa mahanap niya ang isang pangalang matagal na niyang hindi tinatawagan. Mateo. Isang dating pulis na tinulungan niya noon na makapagsimula ng sarili nitong private investigation agency. Isang taong may utang na loob sa kanya. Isang taong mapagkakatiwalaan niya. Dininial niya ang numero. Matapos ang ilang ring, isang garalgal na boses ang sumagot. Mateo? Sir Javier? Napatawag kayo. Gabi na. Hindi nagpaligoy-ligoy si Javier. May kailangan akong ipagawa sa iyo, Mateo. Diskreto, walang dapat makaalam. Kahit sino. Naging seryoso ang boses sa kabilang linya. Ano po iyon, sir? Huminga ng malalim si Javier bago binitawan ang mga salitang tila lason sa kanyang bibig. Gusto kong imbestigahan mo ang isang tao. Sino po? Nagbaba ng tingin si Javier sa wedding picture nila ni Veronica na nakapatong sa kanyang mesa. Isang masayang larawan ng 2 taong nagsisimula pa lang. Isang kasinungalingan. Ang asawa ko. Si Veronica Reyes. Natahimik sandali si Mateo sa kabilang linya. Lahat. Pagpapatuloy ni Javier, ang boses ay malamig at matigas na parang bakal. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya, ang nakaraan niya, ang mga transaksyon niya sa bangko, kung sino ang mga kinakausap niya. Lahat. I want to know everything. Masusunod po, sir. Simula bukas na bukas din. Pagkababa ng tawag, sumandal si Javier sa kanyang upuan at mariing ipinikit ang mga mata. Ngayong gabi, isang digmaan ang nagsimula at para sa kapakanan ng kanyang mga anak, sisiguraduhin niyang siya ang mananalo. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Hinintay niya ang paghuni ng mga ibon at ang unang sinag ng araw. Bawat minuto ay tila isang oras. Bawat oras
ay tila isang walang hanggan. Nang halos mag-uumaga na, tumunog ang kanyang cellphone, isang hindi rehistradong numero. Kinabahan siya. Hello? Sir Vargas, sabi ng boses ni Mateo. Seryoso at walang paligoy-ligoy. Alam kong maaga pa, pero may nakita ako agad. Isang bagay na kailangan ninyong malaman. Napaupo ng tuwid si Javier. Ano yon? Sir Vargas, may mga paunang impormasyon ako tungkol sa nakaraan ni Ginang Veronica at baka hindi ninyo ito magustuhan. Ang bawat umaga ay isang pagsubok. Para kay Elena, ang paggising ay hindi nangangahulugan ng bagong pag-asa, kundi ng panibagong araw ng maingat na paglakad sa ibabaw ng mga basag na bote. Ang unang tunog na kanyang pinakikinggan ay hindi ang huni ng ibon, kundi ang yabag ng mga paa ni Veronica sa pasilyo. Ang bilis at bigat ng mga hakbang nito ang nagsasabi sa kanya kung anong uri ng halimaw ang kanyang haharapin sa araw na yon. Ngayong umaga, mabagal at tila kalmado ang mga yabag. Ibig sabihin, mas delikado. Ito ang mga araw na si Veronica ay parang isang ahas na naghihintay lang ng tamang pagkakataon para tumuklaw. Maingat siyang gumagawa ng kanyang takdang aralin sa art sa lamesa sa kusina. Nang pumasok ito, may dalang isang baso ng malamig na tubig at isang ngangiting hindi umaabot sa mga mata. Malapit ka na bang matapos, mahal? Tanong ni Veronica. Ang boses ay kasing tamis ng pulot. Baka mahuli ka sa klase. Opo, tita. Tatapusin ko na lang po itong huling sketch. Sagot ni Elena, hindi inaalis ang tingin sa kanyang papel. Tumayo si Veronica sa likuran niya. Pinagmamasdan ang kanyang ginagawa. Naramdaman ni Elena ang pag-init ng kanyang batok. Bawat paghinga nito ay isang babala. Maganda, sabi ni Veronica. Sayang at sa isang iglap, bahagyang natisod si Veronica. Ang baso ng tubig ay tumapon, bumuhos sa ibabaw ng papel ni Elena. Ang itim na tinta ng kanyang sketch ay kumalat. Sinisira ang ilang oras niyang pinaghirapan. Ay nako, tila nagulat na sabi ni Veronica. Ngunit walang bahid ng pagkakamali sa kanyang boses. Ang kalat mo kasi, anak. Ayan tuloy. Paano mo ipapasayan ngayon? Isang mainit na likido ang namuo sa mga mata ni Elena, pero pinigilan niya ito. Ang pag-iyak ay isang kahinaan na hindi niya maaring ipakita sa harap ng babaeng ito. Sorry po. Iyon na lang ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig. Kahit alam niyang wala siyang kasalanan. Hayaan mo na. Gumawa ka na lang ng bago mamaya, sabi ni Veronica. Tinatapik ang kanyang balikat bago kumuha ng basahan. Siguraduhin mo lang na mas maganda na ha, para hindi masayang ang ibinabayad ng papa mo sa eskwelahan mo. Naiwan si Elena na nakatitig sa basang papel. Ang puso niya ay kasing gusot ng nasirang sining. Ngunit may kakaiba sa araw na ito. Sa hapunan, naramdaman niya ito. Karaniwan, ang kanyang ama ay parang hangin lang sa hapagkainan. Nandyan ang katawan, ngunit ang isip ay nasa opisina, sa cellphone, sa kahit saang lugar maliban doon. Ngunit ngayon, naramdaman ni Elena ang mga mata nito sa kanya. Isang beses, nag-angat siya ng tingin at nahuli niya itong nakatitig sa kanya. Hindi ito ang karaniwang tingin ng isang abalang ama. Malalim ito? Nagtatanong. Para bang sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ngayon lang talaga siya nito nakita. Mabilis siyang yumuko muli, ngunit ang isang segundong yon ay sapat na para magtanim ng isang maliit na butil ng pag-asa sa kanyang dibdib. Isang butil na biglang nagpabalik sa kanya sa isang alaala. Ang alaala ng kanyang tunay na ina. Naalala niya ang amoy ng pabango ni Mama Isabela, ang init ng yakap nito tuwing uuwi siya galing eskwela. Naalala niya ang kanilang munting hardin kung saan tinuruan siya nitong magtanim ng mga bulaklak, ang mga kamay nilang parehong puno ng lupa habang sila'y tumatawa sa ilalim ng araw. Ang pagmamahal ni Isabela
ay parang sikat ng araw, mainit, nakikita, at nararamdaman. Ang pagmamahal ni Veronica ay parang malamig na hamog. Nandyan, bumabalot sa lahat, ngunit hindi mo maramdaman ang init. Tanging ang lamig na unti-unting nanunuot sa iyong mga buto. Ang pagbabagong yon sa kanyang ama, gaano man kaliit ay hindi nakaligtas sa matalas na mata ni Veronica. Pagkatapos ng hapunan, habang nag-aayos siya ng kanyang gamit sa silid, pumasok ito at isinara ang pinto ng walang tunog. "May problema ba tayo, Elena?" tanong ni Veronica. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng panganib. "Wala po, tita." Mabilis na sagot ni Elena. Lumapit ito. Ang mga mata ay parang matatalim na punyal. "Sigurado ka? Dahil napapansin kong nag-iiba ang mga tingin mo sa papa mo. Huwag kang gagawa ng kahit anong katangahan." Hinawakan nito ang kanyang braso, mahigpit. "Alam mo kung gaano nagdurusa ang papa mo nang mawala ang nanay mo. Gusto mo bang dagdagan pa ang sakit na nararamdaman niya? Gusto mo bang isipin niyang hindi siya nagtagumpay na bigyan tayo ng masayang pamilya?" Bawat salita ay isang pamilyar na lason. Ginagamit ni Veronica ang pagmamahal niya sa kanyang ama laban sa kanya. "Tandaan mo ito, Elena." Bulong nito. Ang hininga ay malapit sa kanyang tainga. "Isang maling galaw mo lang at sisiguraduhin kong ikaw ang magiging dahilan ng muling pagkasira ng pamilyang ito. Naiintindihan mo?" Napatango na lang si Elena, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Binitawan siya ni Veronica at ngumiti na para bang wala lang nangyari. "Mabuti, magpahinga ka na." Naiwan si Elena na nanginginig. Ang pag-asang kanina'y sumibol ay tila muling nalanta. Kinagabihan, nang akala niya'y tapos na ang lahat, may kumatok ng marahan sa kanyang pinto. Si Javier. Pumasok ito nang hindi nagsasalita. May iniabot ito sa kanya, isang luma, maliit na cellphone. Nagulat si Elena. Tumingin siya sa kanyang ama. Nagtatanong, "Itago mo yan," bulong ni Javier. Ang boses niya ay halos hindi marinig. Tumingin ito sa may pintuan na para bang tinitiyak na walang nakikinig. "Huwag mong hahayaang makita yan ni tita mo." "Papa, para saan po ito?" Tinitigan siya ni Javier at sa pagkakataong ito, nakita ni Elena ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa mga mata nito. Determinasyon at sa ilalim niyon, kalungkutan. "Gamitin mo lang pag sobrang kailangan," sabi nito. "I-text o tawagan mo ang numerong nakasave dyan. Tito Mateo, huwag kang tatawag sa akin. Dito ka tatawag." Hindi na naghintay ng sagot si Javier. Mabilis itong lumabas ng silid. Isinara ang pinto na parang multo. Naiwan si Elena na hawak ang malamig na metal ng cellphone. Ang kanyang puso ay kumakarera. Sa loob ng kanyang dibdib, isang magkahalong kaba ng takot at hindi maipaliwanag na pananabik. Hindi niya alam kung ano ang plano ng kanyang ama. Hindi niya alam kung sino si Tito Mateo. Pero habang itinatago niya ang cellphone sa ilalim ng kanyang kama, sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, naramdaman niyang ang maliit na butil ng pag-asa na tinanim kanina ay hindi pala namatay. Nagsisimula pa lang itong tumubo. Ilang oras na ang lumipas mula nang huling tumawag si Mateo at bawat minuto ay parang isang karayom na tumutusok sa pasensya ni Javier. Ang mga sinabi nito ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Walang kahina-hinala sa nakaraan niya, sir. Malinis. Galing sa isang simpleng pamilya sa probinsya. Walang criminal record, walang masamang tinapay. Sa unang dinig, ito ang balitang dapat magpakalma sa kanya. Ngunit sa halip, mas lalo lang siyang binalot ng kaba. Kung malinis ang nakaraan ni Veronica, ibig sabihin ba nito ay siya ang nagkakamali? Na ang mga nararamdaman ng kanyang anak ay bunga lang ng imahinasyon? Hindi. Hindi maari.
Narinig niya ang sakit sa boses ni Elena. Totoo iyon. Pero, sabi ni Mateo sa kabilang linya kanina, may iba akong nakita. Sa pera. At iyon ang sinulid na kanyang hihilahin. Mag-aalas 2 na ng madaling araw. Ang buong kabahayan ay mahimbing na natutulog. Ngunit si Javier ay gising na gising sa loob ng kanyang opisina. Ang mukha ay sinasalamin ang malamig na liwanag mula sa kanyang laptop. Nasa harap niya ang mga bank statement ng kumpanya at ang ilan sa kanilang mga personal na account, mga numero, mga petsa, mga pangalan ng transaksyon. Dati, ang mga ito ay mga simpleng datos lang para sa kanya. Ngayon, ang bawat linya ay isang posibleng bakas ng kasinungalingan. Nagtimpla siya ng pang-4 na tasa ng kape. Ang pait nito ay gumigising sa kanyang diwa. Sinimulan niyang suriin ang mga malalaking transfer na ginawa sa nakalipas na 2 taon. Mga bayad sa suppliers, payroll, mga investment. Lahat ay tila normal. Pero may isang pangalan ng kumpanya na paulit-ulit na lumalabas. Reyes Holdings. Isang maliit na kumpanya na tumatanggap ng malaking bayad para sa consultancy services. Ang apelyidong yon, Reyes. Ang apelyido ni Veronica bago sila ikasal. Marahan siyang pumasok sa database ng kanilang kumpanya. Hinanap niya ang profile ng Reyes Holdings. Walang masyadong impormasyon. Isang address sa isang luma at halos abandonadong gusali. At isang pangalan ng may-ari na hindi niya kilala. Isang malaking halaga. $100,000 kada buwan. Para sa ano? Hindi ka pa ba matutulog, mahal? Halos mapatalon si Javier sa kanyang upuan. Hindi niya namalayan ang pagbukas ng pinto. Nakatayo roon si Veronica. Suot ang kanyang sutlang roba, may dalang isang tasa sa kanyang kamay. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Nakita kong bukas pa ang ilaw mo. Sabi nito sa malambing na boses. Masyado mo namang ginugumo ng sarili mo sa trabaho. Heto, dinalhan kita ng tsaa. Mabilis na pinindot ni Javier ang isang button sa kanyang keyboard. Inilipat ang screen sa isang ordinaryong spreadsheet ng sales report. Pilit siyang ngumiti. Salamat, Hon. May tinatapos lang akong importante. Inilapag ni Veronica ang tasa sa kanyang mesa. Ang amoy ng chamomile ay pumuno sa hangin. Ang kamay nito ay humaplos sa kanyang balikat. Magpahinga ka na pagkatapos niyan, ha? Nag-aalala ako sa'yo. Tumangulang si Javier, hindi makapagsalita. Ang haplos na dati nagpapakalma sa kanya ay tila apoy na ngayon. Sinusunog ang kanyang balat. Ang bawat salita nito ay isang pagpapanggap. Ang bawat kilos ay isang pag-arte. Sige, matutulog na ako, sabi ni Veronica. Hinalikan siya nito sa pisngi bago lumabas. Good night. Nang magsara ang pinto, napabuga ng hangin si Javier na hindi niya namalayang pinipigil pala niya. Sumandal siya sa kanyang upuan, nanginginig. Muntik na. Ibinalik niya ang tingin sa screen, sa mga dokumento. May isang folder na may label na for signature transfers. Binuksan niya ito. Nandoon ang mga digital na kopya ng mga dokumentong pinirmahan niya para sa mga malalaking transaksyon. Isa-isa niyang tiningnan ang mga papeles para sa Reyes Holdings. At doon, nakita niya ito. Ang pirma niya. Ngunit hindi iyon ang pirma niya. Malapit. Halos perpekto. Ngunit may isang maliit na kurba sa dulo ng letrang S sa kanyang apelyido na siya lang ang nakakaalam kung paano gawin. At sa dokumentong ito, iba ito. Diretso. Matigas. Peke. May pumipirma sa kanyang pangalan. May nagnanakaw sa kanya, sa sarili niyang kumpanya, sa ilalim ng kanyang ilong. At sa sandaling iyon, ang lahat ng pagdududa ni Javier ay naglaho. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na katiyakan. Ang pang-aabuso sa kanyang mga anak. Ang pera. Konektado ang lahat. Ito ay hindi lang simpleng kasakiman. Isa itong malaking konspirasyon. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula kay Mateo. Walang salita.
Isang attachment lang, isang litrato. Nanginginig ang daliri na binuksan niya ito. Isang litratong kuha mula sa malayo, malabo ng kaunti, ngunit malinaw pa rin. Si Veronica, nakaupo sa isang mamahaling coffee shop, nakangiti. At sa harap niya, kausap niya, ay isang lalaking hindi niya kilala. Nakapatong ang kamay ng lalaki sa kamay ni Veronica na nasa ibabaw ng mesa. Hindi ito isang simpleng business meeting. Mayroong intimasya sa kanilang mga kilos. Mayroong lihim sa kanilang mga ngiti. Sino ang lalaking ito? Ang ngiti sa mga labi ni Veronica ay perpektong nakakurba. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng tamang-tamang dami ng interes habang nakikinig sa lalaking kaharap niya. Mula sa labas, para silang dalawang importanteng tao na pinag-uusapan ng isang negosyo sa isang mamahaling coffee shop. Ngunit sa ilalim ng mesa, ang mga daliri ng lalaki ay marahang humahaplos sa kanyang hita. Isang lihim na kilos na puno ng pagnanasa at pagkainip. Hanggang kailan tayo maghihintay, V? Bulong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagkabagot. Halos 2 taon na tayong naglalaro ng bahay-bahayan. Ang bagal ng usad ng plano. Maghinay-hinay ka, Rick. Sagot ni Veronica. Ang nangiti ay hindi pa rin nawawala para sa mga taong maaring nakatingin sa kanila. Ang pagmamadali ay para sa mga tanga. Lahat ay nasa ayos. Ang pera ay unti-unti nang nalilipat sa Reyes Holdings. Pera lang yon, giit ni Ricardo. Ang gusto ko ay ang lahat. Ang bahay, ang mga ari-arian, ang buong kumpanya, at gusto na kitang maangkin ng buo. Pagod na akong maging anino mo lang. Tinitigan ni Veronica ang lalaking kaharap niya. Si Ricardo, ang kanyang kasabwat, ang kanyang lihim. Sila ay magkasamang lumaki sa hirap, nangangarap na balang araw ay aahon sila mula sa putik. Siya ang gumawa ng paraan. Siya ang nakahanap ng target. Si Javier Vargas, isang mayamang byudo na sugatan ang puso at bulag sa katotohanan. At mangyayari ang lahat ng iyon. Tiniyak niya. Pero kailangan nating maging matalino. Napapansin kong nag-iiba na si Javier nitong mga nakaraang araw. Palagi siyang tulala, tila may malalim na iniisip. Baka naman napapagod lang sa trabaho? Umiling si Veronica. Hindi, iba ito. Nararamdaman ko, para bang naghihinala siya. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib, ngunit hindi niya ito ipinahalata. Kontrolado niya ang sitwasyon, palagi. Pag-uwi niya sa mansyon, ang unang bumungad sa kanya ay ang isang malaking family portrait na nakasabit sa pader ng sala. Si Javier, siya, si Elena, at si Miguel, isang larawan ng perpektong pamilya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili sa litrato, ang magiliw na ina, ang mapagmahal na asawa, isang obra maestra ng pagkukunwari. Naalala niya ang kanyang pagkabata, ang amoy ng kanal sa kanilang eskinita, ang mga butas sa kanilang bubong, ang kumakalam niyang sikmura gabi-gabi. Hindi na ako babalik sa putik, bulong niya sa sarili. Hinding-hindi na. Ang mga batang yon, si Elena at Miguel ay mga sagabal lang, mga paalala ng babaeng pinalitan niya. Ngunit kailangan niya sila para mapanatili ang kanyang imahe, para makuha ang tiwala ni Javier. Pumasok siya sa kanyang silid at kinuha ang kanyang cellphone. May tinawagan siyang numero. Attorney Salcedo, sabi niya nang may sumagot. Veronica Vargas ito. May itatanong lang sana ako. Tungkol sa last will and testament ng asawa ko. May pagbabago ba? Wala naman, Ginang Vargas. Sagot ng abogado. Ayon sa huling bersyon, sa'yo mapupunta ang majority ng assets kung may mangyari sa kanya. Ang mga bata ay may sariling trust fund. Salamat. Yun lang ang gusto kong malaman. Pagkababa ng tawag, nakahinga siya ng maluwag. Kailangan na niyang bilisan. Habang hindi pa nagbabago ang isip ni Javier,
Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang perpektong paraan para ilayo si Javier sa kung anumang iniisip nito at para maipakita muli ang kanyang pagiging maalagang asawa. Bumaba siya at nakita si Javier na papasok sa kanyang opisina. "Hon," tawag niya. Ang boses ay puno ng kasabikan. "May naisip ako. Bakit hindi tayo magbakasyon? Tayong 4 lang, kahit 1 linggo lang sa Palawan, para makapag-relax ka naman, para magkaroon tayo ng tunay na family time." Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Javier, ngunit mabilis itong napalitan ng pilit na ngiti. "Magandang ideya yan, Hon. Titingnan ko ang schedule ko." Alam niyang hindi ito makakatanggi. Ito ang kanyang alas, ang pagiging perpektong pamilya. Gabi. Habang nakahiga sa tabi ni Javier na nagkukunwaring tulog, kinuha niya ang kanyang cellphone sa ilalim ng unan at tinext si Ricardo. "Kailangan nating mag-usap. Naghihinala na si Javier. Nagplano ako ng bakasyon para ilayo ang isip niya, pero kailangan nating bilisan ang plano." Ilang sandali lang, tumunog ang kanyang telepono. Si Ricardo. "Ano ang ibig mong sabihin na naghihinala na siya?" tanong nito. Halata ang kaba sa boses. "Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala," sagot ni Veronica. "Ako ang bahala?" Narinig niyang tumawa si Ricardo ng walang gana. "Vi, baka nakakalimutan mo. Kung babagsak ka kasama ako at ayokong bumalik sa kulungan." Biglang nagseryoso ang boses ni Ricardo, naging malamig at mapanganib. "Pero kung nagkakagipitan na, may alam akong paraan para patahimikin si Javier ng tuluyan." Napakunot ang noo ni Veronica. "Anong ibig mong sabihin?" "May nahanap akong lumang record sa talyer na pinagtrabahuhan ko dati. Isang bagay na siguradong magpapatahimik sa kanya," sabi ni Ricardo. "Naalala mo ba ang nangyari kay Isabela?" Ang litratong ipinadala ni Mateo ay parang isang multo na hindi maalis sa isipan ni Javier. Sino ang lalaking iyon? Ano ang ugnayan niya kay Veronica? "Kilalanin mo siya, Mateo." Utos niya sa telepono kinabukasan habang nasa loob ng kanyang sasakyan papunta sa opisina. "Gusto kong malaman ang pangalan niya, ang tirahan niya, ang kulay ng medyas na suot niya kahapon. Lahat." "On it, sir," sagot ni Mateo. Ang buong araw ni Javier ay ginugol sa isang makapal na ulap ng pagkabalisa. Ang mga meeting ay lumipas na parang hangin. Ang mga ulat na kailangan niyang basahin ay mga salitang walang kahulugan. Ang tanging malinaw sa kanyang isip ay ang ngiti ni Veronica sa litrato. Isang ngiting hindi niya pa kailanman nakita. Isang ngiting hindi para sa kanya. Hapon na nang muling tumawag si Mateo. "Ricardo Santos," sabi nito, direkta at walang paligoy-ligoy. "May record ng pagnanakaw pero matagal na. Kasalukuyang walang trabaho pero nakatira sa isang mamahaling kondominium sa Makati." Napakunot ang noo ni Javier. Walang trabaho pero nakatira sa mamahaling kondo? Saan niya kinukuha ang pera? "Iyon na nga po ang tanong, sir. At sa tingin ko alam na natin ang sagot." May ipinadalang dokumento si Mateo sa email ni Javier. Isang bank record. Nagpapakita ito ng mga regular na transfer mula sa Reyes Holdings. Ang kumpanya ring tumatanggap ng bayad mula sa kumpanya ni Javier papunta sa personal na account ni Ricardo Santos. Narito na ang koneksyon. Si Veronica at ang lalaking ito ay magkasabwat sa pagnanakaw sa kanya. Pero may isang detalye pa sa ulat ni Mateo na mas kumuha ng kanyang pansin. Isang detalye na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. "May isa pa po, sir," sabi ni Mateo sa telepono. Ayon sa mga lumang record, si Ricardo Santos ay dating mekaniko sa isang maliit na talyer sa may Alabang. Parang may biglang kumalabog sa dibdib ni Javier. Alabang. "Ang talyer na yon, sir," pagpapatuloy ni Mateo, "ay wala pang 5 kilometro mula sa dati ninyong bahay at nagtrabaho siya roon sa parehong taon. Kung kailan nangyari ang aksidente ni Ginang Isabela." Ang mga salita ni Mateo
ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Javier. Isabela, bigla, bumalik ang lahat. Ang alaala ng huling pagtatalo nila, ang sigawan, ang mga masasakit na salitang binitawan niya. Hindi mo naintindihan, Javier. May nararamdaman akong mali. Parang may sumusunod sa akin. Sigaw ni Isabela noon, ang mga mata ay puno ng takot. Guni-guni mo lang yan, Isa. Sagot niya, pagod na sa inaakala niyang paranoia nito. Masyado ka lang stress. Umalis ka na lang kung hindi ka naniniwala sa akin. At iyon ang huling sinabi niya bago ito humtad, paalis. Dala ang sasakyan. Isang oras ang lumipas, natanggap niya ang tawag na sumira sa kanyang mundo. Isang aksidente, brake failure, ang multo ng nakaraan na matagal na niyang sinubukang ibaon sa limot ay muling bumangon, mas malinaw at mas nakakatakot kaysa dati. Ang takot ni Isabela, ang mekanikong si Ricardo, ang connection nito kay Veronica. Posible kayang ang pagkamatay ng kanyang asawa ay hindi isang aksidente? Ang pag-iisip pa lang ay sapat na para masuka siya. Hindi. Imposible. Napakasama naman yon. Ngunit ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimula nang magkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawang napakapangit at napakadilim. Pagkatapos ng trabaho, hindi siya umuwi. Nagmaneho siya. Hindi alam kung saan pupunta. Hanggang sa natagpuan niya ang sarili sa isang pamilyar na kalsada. Ang kalsada kung saan nawala si Isabela. Ipinark niya ang sasakyan sa gilid. Bumaba siya. Ang hangin ng gabi ay malamig. Ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy na nagsisimulang mag-alab sa kanyang kalooban. Tinitigan niya ang isang puno sa di kalayuan. Ang puno kung saan bumangga ang sasakyan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at muling binasa ang lumang police report ng aksidente na ipinadala rin sa kanya ni Mateo. Walang senyales ng foul play, sabi sa ulat. Ngunit mayroong unusual wear and tear sa brake line na nagpapahiwatig ng posibleng depekto. Hindi matukoy kung ito ay sinadya o aksidente lamang. Noon, ang mga salitang iyon ay nagbigay sa kanya ng konklusyon. Ngayon, binibigyan siya nito ng isang nakakakilabot na tanong. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa isang hindi pamilyar na numero. Nanginginig na binuksan niya ito. Iisang pangungusap lang. Malapit mo nang mawala ang lahat, tulad ng kung paano mo pinabayaan si Isabela. Ang mensaheng iyon ang nagtulak kay Javier sa bingit. Ang galit, sakit, at pagdududa na kanyang kinimkim sa loob ng ilang araw ay sumabog na parang isang bulkan. Hindi na siya nag-isip. Umuwi siya sa bahay na tila isang bagyo, ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng bagsik. Naabutan niya si Veronica sa sala, nagbabasa ng isang libro, ang larawan ng kapayapaan at kahinahunan. Ngunit para kay Javier, isa na itong maskara ng isang demonyo. Sino si Ricardo Santos? Ang tanong ay malamig at matalim. Humiwa sa katahimikan ng silid. Nag-angat ng tingin si Veronica. Tila nagulat. Sino? Hindi ko kilala ang pangalang iyan. Huwag ka nang magsinungaling. Sigaw ni Javier. Inihagis ang isang folder na naglalaman ng mga litrato at bank statement sa lamesa sa harap nito. Nakita ko kayo. Nakita ko ang pera mula sa kumpanya ko na napupunta sa kanya. Ano ito, Veronica? Ano ang laro ninyo? Sa isang iglap, nawala ang pagkagulat sa mukha ni Veronica. Napalitan ito ng isang bagay na mas nakakakilabot. Kalmado. Dahan-dahan niyang isinara ang libro, ibinaba ito, at tiningnan ang mga papel sa mesa. At pagkatapos, isang bagay na hindi inaasahan ni Javier ang nangyari. Umiyak si Veronica. Hindi ito isang marahas na pag-iyak. Ito ay tahimik, marahan, na para bang isang anghel na nasasaktan. Ang mga butil ng luha ay isa-isang pumatak mula sa kanyang mga mata. Alam kong malalaman mo rin ito balang araw, sabi niya sa basag na boses,
Hindi tumitingin kay Javier. Napakunot ang noo ni Javier. Hindi ito ang reaksyong inaasahan niya. Anong ibig mong sabihin? Si Ricardo. Nagsimula si Veronica. Ang bawat salita ay puno ng pighati. Siya ang aking nakaraan. Isang nakaraang matagal ko nang tinakasan. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagsusumamo at sakit. Bago kita makilala, Javier, nagkaroon ako ng relasyon sa kanya. Mapang-abuso siya, mapagsamantala. Nang iwanan ko siya para magsimula ng bagong buhay, hindi niya ako tinigilan. At nang malaman niyang ikinasal ako sa'yo, ginamit niya yon laban sa akin. Ano? Nalilitong tanong ni Javier. Tinutorture niya ako, Javier. Pagpapatuloy ni Veronica, mas lalo pang humagulgol. Sabi niya, kung hindi ako magbibigay ng pera, sasabihin niya sa'yo ang lahat. Sisirain niya ang pangalan ko. Sisirain niya ang pamilya natin. Natakot ako. Kaya pumayag ako. Kumuha ako ng pera mula sa kumpanya. Alam kong mali, pero ginawa ko yon para protektahan ka. Para protektahan ang mga bata. Ang kwento ay napakagaling, napakakapani-paniwala. Siya ang biktima. Si Javier, ang tagapagligtas na hindi niya gustong idamay. Pero hindi nagpatinag si Javier. Ang aksidente ni Isabela, sabi niya, ang boses ay mariin. Nagtrabaho siya bilang mekaniko malapit sa dati nating bahay. Sabihin mo sa akin ang totoo, Veronica? Sa pagbanggit ng pangalan ni Isabela, tila isang switch ang nagbago kay Veronica. Ang kanyang pag-iyak ay nahaluan ng galit. Tumayo siya, hinarap si Javier. Isabela? Hanggang ngayon ba si Isabela pa rin? Sigaw nito, ang mga luha ay patuloy pa ring dumadaloy. Kaya pala ganito ka na lang kung maghinala. Dahil hindi mo pa rin siya makalimutan. Dahil hanggang ngayon, sinisisi mo pa rin ang sarili mo sa pagkamatay niya. Ang mga salita ay tumama sa pinakamasakit na bahagi ng puso ni Javier. Hindi iyan totoo. Totoo yon, Javier, at alam mo yan. Patuloy ni Veronica lumalapit sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang mukha. Hindi mo pa napapatawad ang sarili mo. At ngayon, dahil sa guilt na, yan gumagawa ka ng mga kwento sa isip mo. Pinaniniwalaan mo ang isang batang nagre-rebelde kaysa sa asawa mo. Sinisira mo ang pamilyang ito dahil sa multo ng nakaraan. Napatulala si Javier. Ang mga salita nito ay parang isang makapangyarihang gayuma. Pinupuntirya ang kanyang pinakamalaking kahinaan, ang kanyang kasalanan. Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa itaas. Nakita niya ang anino ni na Elena at Miguel sa may hagdanan. Ang mga mukha nila ay puno ng takot dahil sa sigawan. Ang pag-aalinlangan ay nagsimulang gumapang pabalik sa kanyang isipan. Paano kung tama si Veronica? Paano kung ang lahat ng ito ay dahil lang sa hindi pa siya nakaka-move on? Paano kung sinisira niya ang kanyang pamilya nang dahil sa isang hinala? Mahal kita, Javier, bulong ni Veronica. Niyakap siya ng mahigpit. Mahal na mahal kita at mahal ko ang mga bata. Huwag mong hayaang sirain tayo ng nakaraan. Nakatayo lang si Javier, hindi gumagalaw. Hindi na alam kung ano ang paniniwalaan. Ang mga braso ni Veronica ay nakapulupot sa kanya. Ngunit pakiramdam niya ay isa itong ahas na unti-unting sumasakal sa kanya. Manatili ka sa akin, bulong nito. Kakalimutan natin ang lahat ng ito. Magbabakasyon tayo. Magsisimula tayong muli. Naramdaman ni Javier ang pagod. Ang bigat ng lahat. Ang hirap ng pag-iisip. At sa isang sandali ng kahinaan, sa isang sandali ng matinding pagkalito, tumango siya. Mula sa siwang ng kanyang pintuan, narinig at nakita ni Elena ang lahat. Nakita niya ang galit sa mukha ng kanyang ama. Isang galit na nagbigay sa kanya ng panandaliang pag-asa. Ngunit nakita rin niya kung paano, sa ilang salita lamang, binaliktad ni Veronica ang buong mundo. Kung paano nito ginamit ang pagmamahal, ang kasalanan, at ang pangalan ng kanyang ina para muling bulagin ang kanyang ama.
At nang makita niyang yumakap si Veronica at ang kanyang ama ay hindi gumamalaw para itulak ito palayo, doon gumuho ang lahat. Talo na sila. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto, sumandal dito, at pinakawalan ang isang hikbing kanina pa niya pinipigilan. Ang dibdib niya ay sumisikip na para bang may isang malaking kamay na pumipiga sa kanyang puso. Pinakinggan niya ang pag-akyat ni Veronica sa hagdanan. Ang mga yabag nito ay puno ng tagumpay. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto ng master's bedroom. Tapos na ang laban. Nanalo na naman ang reyna ng kasinungalingan. Umupo siya sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod, habang ang kadiliman ng kanyang silid ay tila lumalamon sa kanya. Wala na siyang pag-asa. Ang kanyang ama, ang kanyang huling alas, ay nakuha na muli ni Veronica. Paano pa sila lalaban ngayon? Ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa isang malawak na karagatan. Walang masagwan, walang makapitang anuman. Sa gitna ng kanyang pagtangis, napadako ang kanyang tingin sa isang lumang baul na gawa sa kahoy sa ilalim ng kanyang bintana. Ito ang tanging bagay na natira mula sa kanyang ina, si Isabella. Ang treasure chest nila, kung tawagin nila noon. Dahan-dahan siyang gumapang palapit dito. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang takip na puno ng alikabok. Ang amoy ng lumang papel at pinatuyong bulaklak ay sumalubong sa kanya, ang amoy ni Mama. Sa loob, naroon ang mga alaala, ang mga litrato nila. Ang paboritong libro nito, isang kwintas na may pendant na hugis araw. Hinaplos niya ang bawat isa, na para bang sa paghaplos ay maaari niyang maibalik ang nakaraan, ang init ng yakap ng isang tunay na ina. Sa ilalim ng mga gamit may isang maliit at makapal na notebook. Ang diary ni Mama, hindi niya ito binabasa. Masyadong masakit. Pero ngayong gabi, sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, kinuha niya ito. Binuklat niya ang mga pahina. Ang magandang sulat kamay ng kanyang ina ay puno ng mga kwento tungkol sa kanya, tungkol sa kanilang pamilya, tungkol sa mga pangarap nito. Ngunit habang papalapit siya sa mga huling pahina, napansin niya ang pagbabago sa sulat. Naging magulo ito, tila nanginginig. Ang mga huling entry. Isinulat ilang linggo, bago ang aksidente. May kakaiba akong nararamdaman nitong mga nakaraang araw. Parang may aninong sumusunod sa akin. Sinabi ko kay Javier, pero sa tingin niya ay napapraning lang ako. Siguro nga. Pero hindi maalis ang kaba sa dibdib ko. Napahigpit ang hawak ni Elena sa diary. Binuklat niya sa pinakahuling pahina na may sulat. Nakita ko na naman siya. Ang babaeng palaging nakatayo sa di kalayuan, malapit sa opisina ni Javier. Hindi ko maaninag ang mukha niya, pero ang buhok niya. Mahaba at kulay kastanyas. Nakakatakot ang paraan niya ng pagtingin. Para siyang isang buwitre na nag-aabang. Sinubukan kong sabihin ulit kay Javier, pero nag-away lang kami. Sana mali lang ang kutob ko. Mahaba at kulay kastanyas na buhok. Napatingin si Elena sa isang litrato sa kanyang bedside table. Isang litrato mula sa kasal ng kanyang ama at ni Veronica. Si Veronica nakangiti. Ang kanyang mahaba at kulay kastanyas na buhok ay nakalugay. Isang nakakakilabot na ideya ang nabuo sa isip ni Elena. Ang babaeng iyon, si Veronica, kaya iyon? Matagal na pala nitong pinagmamasdan sila bago pa mamatay si Mama. Ang huling pangungusap sa diary ay tila isang mensahe mula sa kabilang buhay. Isang babala. Hindi ito katapusan. Ito ay isang armas. Mabilis siyang tumayo. Walang pag-aalinlangan, maingat niyang pinunit ang huling pahinang yon mula sa diary. Tiniklop niya ito ng maliit. Kinuha niya mula sa ilalim ng kama ang lumang cellphone na ibinigay ng kanyang ama. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib, ngunit hindi na ito dahil sa takot.
Ito ay dahil sa isang bagong tuklas na tapang. Hindi pa tapos ang laban. Nanginginig ang mga daliri na nag-type siya ng isang maikling mensahe, hindi para kay Tito Mateo, kundi para sa numerong alam niyang numero ng kanyang ama. Isang mensahe lang, isang bala na sana ay tumama sa target. Papa? Sa tingin ko po, may iniwang babala, si Mama Isabela para sa atin. At pagkatapos, pinindot niya ang send. Ang mensahe ni Elena ay parang isang malakas na sampal na gumising sa kaluluwa ni Javier. Sa isang iglap, ang lahat ng pagkalito at pag-aalinlangan na ipinunla ni Veronica sa kanyang isipan ay naglaho. Napalitan ito ng isang matigas at hindi matitinag na katotohanan. Ang kanyang anak, ang kanyang asawa, ang kanyang nakaraan. Lahat ay konektado. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan, habang si Veronica ay abala sa pagpaplano ng kanilang family vacation, si Javier ay lihim na nakipagkita kay Mateo at sa isang abogado. Inilatag niya ang lahat, ang audio recording, ang mga bank statement, ang pekeng pirma, ang impormasyon tungkol kay Ricardo Santos, at ang pinakamabigat sa lahat, ang punit na pahina mula sa diary ni Isabela. Emergency Protection Order, sabi ng abogado. Ang muka ay seryoso. Ito ang unang hakbang. Kailangan nating ilayo ang mga bata sa kanya. Ngayon din. Ang mga sumunod na araw ay isang mabilis at magulong serye ng mga pangyayari. Isang umaga, dumating ang mga pulis sa mansyon, dala ang isang papel na nag-uutos kay Veronica na lumayo sa mga bata. Ang kanyang mukha, isang perpektong halo ng pagkagulat, sakit at pagtataksil, ay isang imaheng hindi malilimutan ni Javier. Ngunit wala na itong epekto sa kanya. Ang tunay na laban ay nangyari sa loob ng isang maliit at malamig na silid ng family court. Si Veronica at ang kanyang abogado ay puno ng kumpiyansa. Ang kanilang estratehiya ay malinaw. Ipakita si Javier bilang isang paranoid na ama na naiimpluwensyahan ng isang anak na nagre-rebelde at si Veronica bilang isang biktima ng kanilang kalupitan. Wala po akong ginagawang masama, sabi ni Veronica sa hukom. Ang kanyang boses ay puno ng hinagpis. Ang mga luha ay handa ng tumulo. Mahal na mahal ko ang mga anak ko na parang tunay kong mga anak. Si Javier, nagdurusa pa rin siya sa pagkawala ni Isabela. At sa tingin ko, iyon ang dahilan ng lahat ng ito. Ngunit pagkatapos, tinawag ang kanilang saksi, si Elena Vargas. Nanginginig si Elena habang lumalakad patungo sa witness stand. Ang mga mata ay nakayuko sa sahig. Ngunit nang umupo siya at tumingin sa hukom, mayroong isang bagong apoy sa kanyang mga mata. Ang apoy na ipinagliyab ng huling pamana ng kanyang ina. Maari mo bang sabihin sa amin, Elena, kung paano ka tinatrato ng iyong stepmother? Tanong ng abogado ni Javier. Sa simula, ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit habang nagsasalita siya, habang inilalabas niya ang lahat ng sakit at takot na matagal niyang kinimkim, ang kanyang boses ay lumakas at tumatag. Ikinuwento niya ang lahat, ang mga pambubulong, ang mga pananakot, ang pagmamanipula. Ang bawat salita ay isang patak ng lason na matagal nang nakaimbak sa kanyang sistema. At ngayon, sa wakas, ay nailalabas na niya. Sinasabi niya na ako ang dahilan kung bakit nag-aaway sina Mama at Papa noon. Na ako ang dahilan kung bakit namatay si Mama. Humikbi si Elena, ngunit mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Sinasabi niya na pabigat lang ako, at kung magsusumbong ako, sisirain niya ang buhay ni Papa. Sinubukan ng abogado ni Veronica na sirain ang kanyang testimonya. Hindi ba't isa ka lang teenager na nagseselos sa atensyon na ibinibigay ng iyong ama sa bago niyang asawa? Bago pa man makasagot si Elena, tumayo si Javier. Hindi siya nagsisinungaling, sabi ni Javier. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. At hindi lang siya ang may pruweba. Inilatag ng abogado ni Javier
ang lahat ng ebidensya, ang audio recording, ang mga dokumento ng pera, ang ulat ni Mateo tungkol kay Ricardo Santos, at ang huling piraso. Your Honor, sabi ng abogado, ito po ay isang kopya ng isang pahina mula sa personal na diary ng yumaong si Isabela Vargas, isinulat ilang linggo bago ang kanyang pagkamatay. Ipinakita sa projector ang mga salita ni Isabela, ang tungkol sa babaeng may mahaba at kulay kastanyas na buhok. Ang koneksyon nito sa pagiging mekaniko ni Ricardo Santos sa malapit na talyer, ang unusual wear and tear sa brake line. Hindi na ito isang simpleng kaso ng child abuse. Isa na itong posibleng murder investigation. Sa unang pagkakataon, nakita ni Javier ang pagkasira sa perpektong maskara ni Veronica. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas. Nawala ang lahat ng kanyang pagkukunwari. Ang natira ay isang babaeng nasukol at desperado. Hindi totoo yan. Lahat yan kasinungalingan. Sigaw niya. Ngunit ang kanyang boses ay puno na ng gulat at kawalan ng pag-asa. Hindi na siya pinakinggan ng hukom. Batay sa bigat ng testimonya at ng mga ebidensyang iprinisinta, nagsalita ang hukom. Ang kanyang boses ay matigas at walang emosyon. Ang korte ay naglalabas ng isang permanent protection order para sa mga menor de edad. Pansamantalang sinususpinde ang lahat ng karapatan ni Ginang Veronica Vargas sa mga bata. At inirerekomenda ang isang buong investigasyon ng pulisya sa mga aligasyon na may kinalaman sa pagkamatay ni Isabela Vargas. Pumukpok ang martilyo. Isang tunog ng katapusan, isang tunog ng katarungan. Habang inilalabas ng mga pulis si Veronica mula sa silid, ang mga mata nila ni Javier ay nagtagpo sa huling pagkakataon. Wala na ang pagmamahal, wala na ang pagkukunwari. Tanging ang dalisay na puot at pagtataksil na lang ang natira. At sa tabi ni Javier, naramdaman niya ang paghawak ng isang maliit na kamay. Si Elena. Nakatingin sa kanya, ang mga mata ay puno ng luha. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ito ay mga luha ng kalsabadulas. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng mga kaso sa korte at investigasyon ng pulisya ay unti-unting humina at naging isang malayong ugong na lamang. Si Veronica at Ricardo Santos ay parehong nahaharap sa mabibigat na kaso. Hindi lang pagnanakaw, kundi pati na rin ang muling pagbubukas ng kaso ng pagkamatay ni Isabela. Ngunit ang digmaang iyon ay nasa kamay na ng mga abogado at ng batas. Ang digmaan ni Javier ay iba na. Mas tahimik ngunit mas mahirap. Ang digmaan para muling buuin ang nasirang tiwala at pagmamahal sa loob ng kanyang tahanan. Wala na ang malaki at malamig na mansyon. Lumipat sila sa isang mas maliit, ngunit mas maaliwalas na bahay malapit sa dagat. Isang bahay na walang multo ng nakaraan, walang anino ng kasinungalingan. Isang bahay na mapupuno nila ng mga bagong alaala. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa kanluran, naabutan ni Javier si Elena na nakaupo sa may beranda, nakatingin sa walang katapusang asul ng dagat. Naupo siya sa tabi nito, hindi nagsasalita. Sa loob ng ilang minuto, tanging ang tunog ng mga alon ang kanilang naririnig. "Papa!" Basag ni Elena sa katahimikan. Ang boses ay mahina. "Galit ka po ba kay Mama?" Napabuntong hininga si Javier. Tumingin siya sa kanyang anak at sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng buong katapatan, walang itinatago. "Hindi ako galit sa kanya," sagot niya. "Galit ako sa sarili ko. Iniwan ko kayo, Elena. Matapos mamatay ng mama ninyo, isinara ko ang sarili ko. Ibinuhos ko ang lahat sa trabaho. Sa pag-aakalang ang pagbibigay ng magandang buhay ay sapat na. Hindi ko nakita ang sakit sa mga mata ninyo dahil ayokong makita ang sarili kong sakit." Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Javier.
Hindi na niya ito pinigilan. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako dahil hindi kita naprotektahan, dahil hindi ako nakinig. Naramdaman niya ang pagyakap ni Elena. Isang yakap na mahigpit, puno ng lahat ng hindi nila masabi sa loob ng maraming taon. Matagal na po kitang pinatawad, Papa, bulong nito. Ang importante, nandito ka na ngayon. Sa loob ng bahay narinig nila ang masayang sigaw ni Miguel. Papa! Papa! Tingnan mo, kaya ko na! Sabay silang napalingon. Sa damuhan sa likod bahay, si Miguel ay nagbibisikleta ng walang training wheels sa unang pagkakataon. Medyo umindayog-indayog pa ito, ngunit hindi ito natumba. Sa tabi nito ay si Mateo, na naging isang malapit na kaibigan ng pamilya. Pumapalakpak at sumisigaw ng galing champion. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Javier. Isang tunay na ngiti mula sa puso na matagal na niyang hindi naramdaman. Tumayo siya at si Elena. Sabay silang lumapit sa dalawa. Sinalubong sila ni Miguel ng isang mahigpit na yakap. Nakita niyo yon? Magaling na ako. Oo, anak, sabi ni Javier. Ginugulo ang buhok nito. Napakagaling mo. Kinuha ni Javier ang isang litrato mula sa kanyang bulsa. Isang luma at medyo kupas na litrato ni Isabela, nakangiti habang karga si Elena nung sanggol pa ito. Ipinakita niya ito sa kanyang mga anak. Ang mama ninyo, sabi niya. Ang boses ay puno ng pagmamahal. Gusto niyang makita kayong laging masaya. At sisiguraduhin kong iyon ang mangyayari mula ngayon. Tumingala sila sa langit na ngayoy kulay kahel at rosas na. Ang hangin ay sariwa. Ang tunog ng tawanan ng kanyang mga anak ay ang pinakamagandang musikang kanyang narinig. Alam ni Javier na mahaba pa ang kanilang lalakbayin. Marami pang sugat na kailangang hilumin. Marami pang tiwalang kailangang buuin. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang kanyang dalawang anak, ang kanyang matapang na dalaga at ang kanyang masayang binatilyo, alam niyang kaya nila, basta't magkakasama sila. Ang pagiging isang ama, natutunan niya, ay hindi tungkol sa pagbibigay ng lahat. Ito ay tungkol sa pagiging naroroon, sa pakikinig, sa pagprotekta, at sa pagbibigay ng isang bagong simula.